O, haluin niyo po sandali. Sarap! Ay, raos na naman ang ating pang-araw-araw na video, mga kaibigan. Lagay po tayo ng konting mantika, painit tayo at sindihan na natin tong kalan at na makapagsimula na po tayo. Okay, may apoy na. O, 2 kutsara po ng mantika ire. Nilagyan ko lang po ng 1 kutsarang cornstarch itong ilang pirasong hipon na tinanggal ko na po ng balat. Para po pag ating ipinrito, hindi siya tumilanse. Kung unahin ko na muna ito, ipiprito ko na muna po. Sige, mainit na yung ating mantika. Katitik na cornstarch lang yung inilagay ko. Para pag ipinrito nyo, hindi tumitilansik. Hindi po tayo gagawa ng kamaron rebusado, ha? Yan. Ganyan. Sige. Sandali lang pipirtuhin natin yan. Maghipon naman tayo. Matagal-tagal na akong hindi nagluluto ng ulam na walang hipon eh. O, ito po, konti. Huwag tatapon. Lalagyan natin ng tubig mamaya. Pagkatapos ng mga 1 minuto, itataob ko na, ha? Lutuin po natin yung kabila. Pinatay ko na yung apoy. Maisalin mo nga po muna ito din niya. Sandali. So ito, may tumalumpang isa. Aray ko, mainit. O, gisa na po tayo ng konting bawang. Konti na lang ang mantika nito. Hindi ko na po nilagyan. At napadami yung mantika. Nagprito ako ng hipon eh. Lalagay ko yung natirang mantika galing sa hipon. Napansin ko kanina na napunta dito sa tasa eh. O yan, para hindi na tayo gumamit ng extra na mantika. Okay, konting sibuyas. Konti lang ang lulutuin natin ngayon, ha. Ito po yung bichuelas, Baguio beans. Ilagay na po natin. Matagal-tagal na rin ako hindi nagluluto ng Baguio beans eh. Lagyan po natin ng 1 latang kabute. Yung luto na. Pinagsama na natin. Madaling maluto ang bichuelas, ha. Huwag natin lulutuin ng maigi. Sayang naman ang nutrisyon. Konting paminta. Lagi po ako naglalagay ng paminta. Pampalasa yan eh. Patisan nyo na po. 2 kutsarang patis. Tutubigan ko na ng konti, ha. Lagyan natin ng 1 tasang tubig. Ito po yung 2 tasa. Pero 1 tasa lang ang ilalagay ko. Takpan po natin sandali, ha. Hindi ko po alam kung magagamit ko to, pero lalagyan ko ng katitik na tubig kung sakasakaling gusto kong malapot yung sabaw. Tignan natin mamaya. O ganire, pagkatapos ng 1.5 minuto, ayoko talagang maluto ng husto yung ating bichuelas eh. Kung meron po kayong balat ng lemon o kaya balat ng kalamansi, lagyan nyo ng konti, pampabango yan. Simple-simple lang po kasi itong aking niluluto, walang masyadong ricado, pero alam kong may kamahalan ng bichuelas, so pasintabi na po sa walang budget. O ito pa, lagyan natin ng itlog ng pugo. Inaamoy ko yung bango ng balat ng lemon. Lalagyan ko na po ng gatas. Nako, paborito ko nung araw itong niluluto ng nanay ko eh. Kaya nga lang, walang kabute at saka hindi hipon ang inilagay. O yun po, parang mga kalahating lata nitong evaporated milk. Tikman nyo na. Baka naman tumabang ng konti at nilagyan natin ng tubig kasi eh. Takpan po natin yan at hayaan natin kumulo ng maluto ng sandali ulit. Mga 30 segundo. Isasama ko na po dito sa cornstarch at konting tubig itong 2 kutsarang ginayat na keso. O yan, nagsama-sama na sila. Natira kasi kung keso eh, maigi na yan. Okay. Sige, haluin po natin at nang lumapot yung sabaw. Hinaan ko na po yung konti yung apoy. At baka naman talagang maluto ng matindi yung ating Baguio beans. Ayoko naman Sige, hayaan natin kumulo ng konti at lumapot po yung sabaw. Takpan natin sandali. O yan. Tapos na, malapot na yung sabaw. Tsaka natin ilubalob itong ating piniritong hipon kanina. Gandang tignan, di po ba? Haluin niyo po sandali. Papatayin ko na yung apoy, ha? At luto na po ito eh. Nairaos na naman ang ating pang-araw-araw na video, mga kaibigan. Oh, magustuhan niyo po sana tong ulam na to doon sa mga kaibigan natin na humihiling sa akin. Ako naman, magluto ka naman ng ulam na may hipon. O ito po'y para sa inyo. Doon naman sa mga kaibigan natin, kababayan natin na allergic po sa hipon at nangangati. Nangangati po ba tayo sa presyo ng hipon? Sinamahan ko pa ng bichuelas eh. Pasintabi na po. Sana po'y makakuha kayo ng inspirasyon dito sa niluto kong ulam. O ano, nagustuhan niyo po ba yung ulam na ibinahagi ko sa inyo? Basta wag niyo pong titigilan ng kasusulat dito sa comment section. At nang mabasa ko, at yun po ang nagbibigay sa akin ng mga ideas ko ano lulutuin. Sino ba naman ang gustong magtagal sa kusina yung nanguhulas na kayo? Aasahan ko po ang inyong comment sa baba. Babasahin ko po yan. Ayos po ba? O si Ron Bilaro.